Good day everyone. Today, my topic is all about Rizal lives in Hong Kong from 1891 to 1892. These periods became one of the most important chapter in his life because dito niya ipinagpatuloy ang kanyang pagiging doktor, pagsusulat at mga plano para sa kapakanan ng mga Pilipino. After leaving Europe, nagtungo si Rizal sa Hong Kong kung saan siya nanirahan mula November 1891 hanggang June 1892. Pinili niya ang Hong Kong dahil mas safe ito kumpara sa Pilipinas noong mga panahong iyon. Habang nasa Hong Kong, naging busy siya sa kanyang mga medical practice, pagsusulat at paggawa ng mga plano para matulungan ang mga Pilipino. Noong October 3, 1891, umalis si Rizal ng Gent papuntang Paris. Mula roon, bumiyahe siya papuntang Marseilles at sumakay ng steamer Melbourne bound for Hong Kong. Dala niya noon ng 600 copies ng El Filibusterismo dahil gusto niyang maikalat ang kanyang nobela. May dala rin siyang recommendation letter mula kay Juan Luna para kay Manuel Camus, isang Pilipinong nakatira sa Singapore. Habang nasa barko, marami siyang nakasalamuhan na first-class passengers na karamihan ay Europeans. Isa sa mga naging close niya ay si Father Funch, isang missionary na mahilig din maglaro ng chess. Madalas silang maglaro habang nasa biyahe. Dahil dito, sinabi ni Rizal kay Blumentritt na mabait at maganda ang ugali ni Father Funch. Habang nasa biyahe sila, may isang interesting na pangyayari habang nasa barko si Rizal. Habang kumakain siya sa dining room, may mga German ladies na pinag-uusapan siya sa German language dahil siya lang ang Asian passengers doon. Hindi nila alam na marunong mag-German si Rizal, kaya naintindihan niya lahat ng sinabi nila. Pero imbes na magalit, nanatili siyang calm at tahimik. Ipinakita nito ang pagiging educated, disciplined, at gentleman ni Rizal. Noong November 20, 1891, dumating si Rizal sa Hong Kong. Masaya siyang sinalubong ng mga Pilipino noon, lalo na ang kanyang matalik na kaibigan na si Jose Maria Basa. Tumira siya sa D. Aguilar Street kung saan nagbukas din siya ng kanyang medical clinic. Doon, nagsimula ang kanyang bagong buhay bilang isang doktor sa Hong Kong. Noong December 1, 1891, sumulat si Rizal sa kanyang parents para humingi ng permission na bumalik ng Pilipinas. Ngunit sa parehong araw, nakatanggap siya ng masamang balita mula sa kanyang brother-in-law na si Manuel Hidalgo. Nalaman niya na maraming taga-Calamba, kabilang ang kanyang pamilya ay pinatapon dahil sa issue tungkol sa lupa. Labis itong nagpalungkot kay Rizal. Bago magpasko ng 1891, dumating sa Hong Kong ang ama ni Rizal, ang kanyang kapatid at iba pa niyang kamag-anak. Hindi nagtagal, sumunod din ang kanyang ina at mga kapatid. Dahil dito, naging masaya at tahimik ang kanilang pamilya sa Hong Kong. Madalas silang magbanding at naging mas malapit sila sa isa't isa. Habang nasa Hong Kong, naging successful si Rizal bilang doktor. Tinulungan siya ni Dr. Lorenzo Marquez na magkaroon ng maraming patients. Isa sa pinakamahalagang ginawa niya ay ang successful operation sa mata ng kanyang ina. Dahil dito, nakabasa at nakasulat muli ang kanyang ina. Ipinakita nito kung gaano kagaling si Rizal bilang ophthalmic surgeon. Maraming kaibigan ni Rizal mula sa Europe ang nagbigay ng suporta sa kanya. Si Mr. Bosted ay sumulat para purihin ang kanyang pagiging doktor. Samantala, si Dr. Ariston Bautista Lin ay nagpadala ng medical books upang makatulong sa kanyang medical practice. Makikita rito na maraming tao ang naniniwala sa kakayahan ni Rizal. Nakilala si Rizal bilang isang mahusay na ophthalmic surgeon o eye specialist. Ayon kay Dr. Gimignano de Ocampo, taglay ni Rizal ang talino, pagiging maingat at steady na mahalaga para sa isang surgeon. Bukod sa pagiging writer at reformist, mahusay din talaga siya sa larangan ng medicine. Isa sa pinakamalaking plano ni Rizal habang nasa Hong Kong ay ang Borneo Colonization Project. Plano niyang dalhin ang mga Pilipinong nawalan ng lupa sa Calamba papuntang North Borneo o Sabah upang magsimula ng bagong buhay. Tinawag niya itong New Calamba. Naniniwala si Rizal na makakatulong ito para magkaroon ng peaceful at maayos na komunidad ang mga Pilipino.
Maraming kaibigan ni Rizal ang natuwa at sumuporta sa kanyang plano. Si Lopez Jena ay gusto pang sumama at manirahan sa Borneo. Pero may ilan ding hindi sang-ayon sa project tulad ni Hidalgo dahil para sa kanila, parang pagtakas ito sa problema ng Pilipinas. Sumulat si Rizal kay Gobernador General Despojol para humingi ng suporta at approval para sa Borneo Project. Nagpadala pa siya ng pangalawang sulat ngunit hindi nakatanggap ng reply. Makikita rito na hindi seryosong pinansin ng Spanish government ang kanyang mga plano. Habang nasa Hong Kong, nagpatuloy si Rizal sa pagsusulat. Isinalin niya sa Tagalog ang The Rights of Man mula sa French Revolution. Gumawa rin siya ng mga articles katulad ng sa mga kababayan upang ipaliwanag ang kalagayan ng mga taga-Kalamba. Ginamit niya ang kanyang writing skills bilang paraan para ipaglaban ang mga Pilipino. Sumulat din si Rizal ng kanyang articles tungkol sa kanyang Borneo projects. Ipinaliwanag niya rito kung paano makakatulong ang colonization project sa mga Pilipino, lalo na sa mga nawalan ng tirahan at kabuhayan. Isa sa pinakamahalagang ginawa ni Rizal sa Hong Kong ay ang Constitution of the Liga Filipina. Ang organisasyon na ito ay ginawa para pagkaisahin ang mga Pilipino sa mapayapang paraan. Layunin nitong magkaroon ng reforms at tulungan ang bansa ng hindi gumagamit ng dahas. Noong May 1892, nagdesisyon si Rizal na bumalik sa Manila. Gusto niyang kausapin si Gobernador Despojol tungkol sa Borneo projects at maitatag ang Liga Filipina sa Pilipinas. Gusto rin niyang patunayan na hindi niya iniwan ang laban para sa bayan. Habang nasa Hong Kong, nagkaroon ng misunderstanding si Rizal at ilang mga reformist tulad ni Del Pilar. May mga taong nagsasabing komportable lang daw si Rizal sa Hong Kong habang ang iba ay lumalaban para sa reforms. Ipinakita ni Rizal na committed pa rin siya sa pagtulong sa Pilipinas. Noong June 19, 1892, ipinagdiwang ni Rizal ang kanyang 21st birthday sa Hong Kong. Kinabukasan, nagsulat siya ng 2 liham na dapat lamang buksan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Parang nararamdaman na niya na may panganib na naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas. Ang unang liham ay para sa kanyang pamilya, kaibigan at kamag-anak, habang ang pangalawa ay para sa mga Pilipino. Sumulat din siya kay Gobernador Despojol upang ipaalam ang kanyang pagbabalik sa Manila at inilagay niya ang kanyang sarili sa proteksyon ng Spanish government. Hindi alam ni Rizal na habang siya ay pabalik ng Pilipinas, minamanmanan na pala siya ng mga Spanish authorities. Nagpadala pa ang Spanish Consul General ng cablegram kay Gobernador Despojol na nagsasabing, "The victim is in the trap." Ibig sabihin, handa na silang hulihin si Rizal. To conclude, naging pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Rizal ang kanyang pagstay sa Hong Kong. Dito niya ipinakita ang kanyang dedikasyon bilang doktor, writer at reformist. Sa kabila ng mga panganib at problema, ipinagpatuloy niya ang kanyang layunin at ipinaglaban ang mga Pilipino. That's all. Thank you.